nagbulalaho sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Siya'y bagong tuwing umaga dakila ang kanyang katapatan. Laging tapat po ang Diyos. Laging tapat po ang Diyos, mga kapatid. Kung ano man bigatin mo, ano man mga problema mo, ano man pagsubok mo, hinanakit, karamdaman man yan, o maaaring sinabihan ka ng doktor, ay wala ka ng pag-asa. Ngunit sa Diyos po, lagi po may pag-asa. Libutin po natin ang mga bagay. Yung mga basura, yung mga abobot na maaaring nagpapabigat sa iyo, sa akin, sa pag-usad, sa paglakad, sa pagsulong, patungo sa layunin ng ating Panginoon at para paparagalan at palatiya kanyang kadakilaan. So mga patlo po ay yung keep your eyes on the eternal prize. Keep your eyes on the eternal prize. Press toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Nagsisigap patungo sa gantimpala na tinawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ultimate goal po natin sa buhay kung bakit po tayo sumusulong sa Panginoon. Hindi ito po material. Hindi po yung gintong medalya. Hindi po ito yung gintong plaki. Hindi po ito yung cash na maaari tanggapin ng isang normal na tao. Ang ultimate goal po natin is Christ an eternal reward that He promised. Pangako po ng Diyos sa lahat ng sumusulong, sa lahat ng nagpapatuloy sa pagsunod, pagkilala sa Kanya bilang Diyos, ay buhay na walang hanggan. Ito po ang pinangako ng Panginoon. Naniniwala pa ba kayo na ang Diyos ay tutupad sa Kanyang mga pangako? Ang Diyos po ay hindi tulad ng isang tao na tulad natin, tulad ko, na misay nagpapangako, misay napapako. Pero ang Diyos, pag nagsabi po yan, na pagpalain ka, pagpapalain ka. Pag ang Diyos nangako, nang ikaw ay isang araw sa iyong paglisan ay doon ka sa Kanyang piling, yan po ang kalooban ng Panginoon sa bawat sumusunod sa Kanya. Sabi nga po doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Crowd await those who are finished the race. Ilarawan po natin ang isang mananakbo. Sino po ba dito yung mga ano pa mananakbo? Hindi mga snatcher ha?
Ito po yung mga lumalahok sa karira. Ang isa pong athlete o yung mananakbo, ay yung mata niya po ay lagi nakapokus sa harapan. Hindi siya po pwedeng lumingon sa likuran o tumigil para tingnan yung mga hadlang. Lagi po nakatutok ang kanyang mata doon sa finish line. At dahil alam niya na doon ang premyo, kawag po siya ang yung isang mananakbo ay na-distract sa mga sigawan o sa mga tao ay maaring bumagal o sumuko. Ngunit kapag malinaw ang kanyang paningin at nakita niya yung premyo doon sa finish line, tiyak na po siya'y magpapatuloy. Ganon rin po ang ating pananampalataya. Maraming pagsubok, tukso, kabiguan na ating maaring maranasan sa ating buhay. Ngunit tinawag tayo ni Jesus at sabi ni Pablo, ituon ninyo ang iyong paningin sa walang hanggang gantimpala. Ito po ang putong ng tagumpay na nagmula sa ating Panginoon. Ito po natin ang mata kay Kristo hindi sa mga pansamantalang bagay. Sabi nga po doon sa Colossians chapter 3 verse 1 to 2, alam niyo po yung verse na ito yung kaunahan ng naging memory verse ko nung ako po ay nagsisimula pa lang sa buhay Kristiyano. Sabi doon, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Set your mind on things above. Yan po. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na lilipas, mawawala, matutunaw, nananakaw, kinakalawang, higit sa lahat, pangsamantala lamang. Ang katagumpayan po, kayamanan, tagumpay, o maging papuri sa mundo ay lilipas, ngunit ang gantimpala ng Diyos ay walang hanggan. Ano man po ang tagumpay mo, ano man po ang titulo mo, ano man po ang narating mo, ito'y lilipas. Ito'y kukupas. Maluluma. Ngunit ang katimpala ng Diyos ay magpawalang hanggan. Gusto niyo po ba yon? Kaya magpatuloy kahit nahirapan o kahit may kabiguan pa man. Naway hindi po ito maging hadlang. Kung titingnan po natin ang buhay ni Pablo, napakarami pong struggle sa buhay niya, napakarami mga pagsubok, napakaraming mga pagsisikap o paghihirap, ngunit po siya yung pinagsisikap
na ihakbang ang kanyang paa, umusad, sumulong, para patuloy na sundin, makamtan yung pangako ng Panginoon na ipinangako sa kanya at maging sa atin na rin. Alam po natin ang Diyos ni Pablo na sinasamba ay siya ring Diyos na ating pong pinaglilingkuran sa ngayon. Amen. Kaya po kung ano man po ang natanggap ni Pablo ay maaari. Bakit po maaari? Dahil po tayo po ay laging ay nasa posisyon pa. Di natin po alam na bukas makalawa ay tayo po matisod o tayo po ay mapilay sa paghakbang natin magsunod ng Panginoon. Kaya lagi natin i-focus po ang ating paningin. Kung ano po yung gantimpalang nais pagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Doon po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25, sabi doon, do you not know that in the race that all runners run, but only one receive the prize? So run that you have obtained it. So run to obtain the unperishable crown. Patuloy po tayong tumakbo sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan para kamtan yung tagumpay, yung potong ng gantimpalang hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi nanakaw, hindi nawawala na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin lahat. Hindi hadlang kung ilang bisis ka man nadapa. Ang mahalaga ay hindi tayo tumitigil sa pagsulong kasama ang ating Panginoon. Di ba minsan nanglulupay-pay tayo, minsan nanghihina tayo, minsan ayaw na natin nga umatin ng chart, minsan ayaw na natin nga tumugtog, minsan ayaw na natin tumayo sa harapan. Ngunit hamon sa atin ni Pablo, bumangon ka, magpatuloy ka, usad ka, hakbang mo ang iyong paa. Sumulong ka dahil ang layunin mo ay makamtan yung gantimpalang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos sa pagsunod mo sa kanyang panawagan. Hindi makanmundong gantimpala ang patuloy na inaalok sa atin ng Panginoon. Walang kahalintulad, walang katulad, at walang maitutulad na regalo na nagmumula sa atin dakilang Diyos. Walang katumbas na kayamanan. Mari sa ngayon na hindi pa natin lubos na unawaan kung ano ito, ngunit patuloy tayong dinadala sa katotohanan na ang Diyos mismo ang isang nagsabi na ang isang taong anak ko na patuloy na sumusunod, sumusulong para sa layunin na pabaralang ako, ay isasama ko doon sa aking kaluwalhatian. Purihin po ang Diyos. So ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba yung part natin? Mayroon ba tayo doong dapat gawin? Dapat natin gawin po ay magpatuloy ka. Iangat mo yung paa mo, ihakbang mo, sumulong ka sa layunin sa iyo ng Diyos. Bitawan mo at limutin mo yung mga nakaraan na nagpapabigat sa iyo sa pangat ng paa mo para sumulong. At higit sa lahat,
Itoon mo po ang iyong pansin kay Kristo. Kay Kristo lamang po natin i-focus yung ating Panginoon. Sabi po doon sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y magpakatatag, di natitinag, laging masipag sa gawain ng Panginoon dahil ang kanilang pagsisikap ay di nawawalan ng kabuluhan at di nasasayang sa Kanya. So lahat po ng pagpapagal natin, lahat ng pagsisikap natin, lahat ng pagsunod natin sa Panginoon ay may kalagan sa mata ng ating Panginoong Hesus. Sabi doon, your labor is not in vain. Hindi po nabawaliwala yung paggising mo sa umaga. Lalo na po yung ating mga Priceliner dito. Siya napakaaga pa, nandito na. Dahil gusto po nilang sumunod sa Panginoon, hinahakbang nila ang kanilang mga paa. Hinahakbang nila ang kanilang pagsunod sa Panginoon dahil ang layunin nila ay maparangalan ang Panginoon. Hindi lamang po dapat yung mga frontliner, dapat po tayo rin po. Na maging may kagalakan, lagi excited, lalo na po sa gawain natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan po, conclusion na po tayo. Ano po ba ang ating conclusion? Stepping forward to our goal with God. Sabi nila, ang Christian life ay hakbang-hakbang paglakad kasama ang Diyos. Ang buhay Kristiyano po ay yung hindi lamang ikaw nag-iisa, kundi lagi mong isipin na lagi mong kasama ang Diyos. Nagsusulo ka man, may mga kasama ka man, dapat lagi mong ipinamamuhay kung ano yung nais ng Diyos sa buhay mo bilang tagasunod niya. Dahil hindi pa tapos ang kwento mo at hindi pa tapos ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Patuloy tayo na sa proseso ng Panginoon. Patuloy tayo kinukumpuni. So stepping forward to our goal, kailangan po natin tayo po ay patuloy na manampalataya, patuloy na magtiwala, patuloy na may pag-asa, katatagan, pagsisikap. Kailangan natin ituon. Kailangan natin move on yung ating mga buhay dahil ang Diyos ay laging sumasa atin. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Di ka nag-iisa, kaya huwag kang malulungkot. Ay bakit ngayon single pa rin ako? Hayaan nyo, kasama nyo ang Panginoon. Di ba? Sabi nga po, may tamang panahon sa lahat ng oras ang Diyos. Kaya wag po kayong malumbay, mga kapatid. Basta ang goal po natin, ihakbang po natin ang ating pananampalataya, hayaan mo ang Diyos sumagot sa iyong panalangin. Sabi doon, praise on, keep going, dahil may layunin ang Diyos para sa iyo
At mas mabuti ang kanyang nakandang para sa bawat buhay ng sumusunod sa kanya. Magtiwala dahil kasama mo ang Diyos sa bawat pagsulong patungo sa layunin. Ang layunin na makamtan yung karangalan, yung putong ng karangalan na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isang nagtitiwala, sumasamba, at itinutuon ang buhay, paningin sa Kanya. Lagi po natin tandaan yung sabi ni Pablo na your labor is not in vain. Hindi po nawawalang halaga. Hindi po nawawalang saysay. Yung ating pong, wag nating sabing sakripisyo, kundi ito yung pagmamahal natin. Dahil sa pagsunod sa panawagan ng Diyos, walang ibang dahilan, kundi dahil mahal natin ang ating Panginoon. Sunaway po ang mga talatang ito ay nagbigay linaw po sa atin na tayo po hindi dapat naglalakad na nag-isa lamang para sa ating buhay. Stepping forward to our goal with God. Ang layunin po natin, dapat lagi nating kasama lagi ang Panginoon. Huwag ka magsusulo. Isama mo lagi ang Diyos sa mga plano mo. At lagi rin natin tandaan, anong sitwasyon, anong okasyon, kasama natin ang ating Panginoon. Sa hirap, sa ginhawa man, kabiguan, tagumpay, kasama mo ang Diyos. Di ka niya iiwan. Amen. So purihin po ang Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. Ngayon po ay tinatawagan po natin si Pastor Jerome. Amen. Tayo po ay tumayo lahat. Napakagandang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Ano? Sabi ng preacher, ang kanyang title ay very New Year. Stepping forward for our goal with God. Amen. Tapos ang sabi niya, ang Kristiyano ay laging kasama ang Diyos kahit mag-isa. Amen. Ayan, hindi porket single, ikaw ay mag-isa, hindi. Ang Kristiyano ay laging kasama ang Diyos kahit mag-isa. Tapos ang sabi niya, sumulong ka. Napakaganda ng Tagalog niya, Sumulong ka at ituon ang paningin sa Panginoon. Hallelujah. Alright? The Bible says, naalala ko isang verse sa book of Proverbs. Ang sabi doon, the righteous man may fall 7 times, and the wicked fall once. I heard one exhortation about this verse that says, why the wise man or why the righteous man fall 7 times, and then the wicked only once? Kasi yung wicked, once he fall, they cannot rise. But the righteous man may fall and fall, but keep on rising. Amen? Ganyan po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Let us pray. Lord, thank you for your message, O God. Thank you, Lord. Dahil po ang iyong salita, Panginoon, ay totoo sa aming buhay. Lord, we may fall many times, Lord God, but we will continue moving forward with you, Lord God, in serving you. Dahil kasama ko po namin, Panginoon.
Maybe we have struggles, maybe we have issues in our lives. But salamat, Panginoon, dahil po ang iyong pangako ay totoo, Lord God, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Panghahawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako. Salamat din, Panginoon, for reminding us that all our labors is not in vain. Lord, hindi nawawalang saysay ang aming pagpapagal sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your assurance of being with us. Panginoon, may you bless each and every one. May our hearts, Lord, be encouraged, Panginoon, as we move forward in serving you. Panginoon, bottom of this, Lord God, is your glory and glory alone. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.